comes and goes in the blink of an eye. Soon as I swear you've been left behind, all the colors come back so bright. Wish I could keep you in black and white, sorta like a picture in a drawer. So that's the maga tayo since free breakfast i-avail natin, guys. Tingnan nyo yung view, ang ganda. Ganda ng view ng hotel namin. Sausage. Bread. Morning, y'all. Of course. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, ang view namin. Ocean view. Tingnan niyo, ang ganda. Wow! Ayan. Ang ganda, guys. Unobstructed view of the ocean. Tingnan niyo. Check 10:44 na, guys. Kakatapos na namin mag-prep. So, share ko lang pala, guys, before ko makalimutan, bili kayo ng travel power na adapter. Tsaka extension wire na din siya. Papakita ko yung exact picture. Kasi, dito, iba yung socket ng South Korea. So, para maraming saksakan, dala kayo ng extension wire na pwede na din kahit saan. So, nagdala kami ng extension wire and also ganitong adapter. Universal adapter na to, guys. Pwedeng magamit kahit saang county. Ayan. Kasi ito, gamit na gamit talaga every travel. Yan. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung saan kayo pwedeng mag-order and ano yung itsura niya. For today, by Lovito. Buti nakahabol sa travel namin. And let's go! A beautiful day here in Jeju. And today is our official day 1. Ngayon, pupuntahan natin yung mga attractions nearby dito sa may south part ng island. Kasi dito malapit yung aming hotel. So, we are staying at Sugwipo. Malayo siya, guys, from the airport, I tell you. Pero, malapit naman siya sa mga nature, gaya ng falls. Like, ang tahimik. Ang tahimik talaga. 3 times larger yung Jeju Island sa Seoul. So, imagine, ilang beses kaming pabalik-balik ng Seoul. Hindi naman siya naikot. Kasi, ang laki ng Seoul. How much more dito sa Jeju? So, may mga place na hindi natin mapupuntahan for this trip. Babalikan naman natin soon. But, for this trip, pupuntahan namin yung mga top attractions as well as yung mga nasa listahan ko, K-drama filming locations, and yung mga bet na bet ko mapupuntahan para ipakita ko din sa inyo. DIY lang kami na to, guys. Hindi kami nag-rent ng car. And also, wala kaming tour na kinuha from Klook. So, ipupunta kayo dito, DIY lang din, walang kotse, then this vlog is for you. Yan. And walang train station dito, guys. Bus talaga and taxi yung pwede nyong sakyan dito. And be mindful sa bus departures kasi delayed ng konti or pag hindi nyo mabutan yung mga arrival ng bus, matagal yung aantayin nyo. So, always check sa Naver Map yung mga bus departures and arrivals para matansya nyo talaga ang inyong itinerary. Ito yung mga schedules ng bus, guys. Halimbawa, 642 na bus, nakalagay na dito yung mga oras niya. Yan. Sa Naver Map, makikita mo din naman, guys. So, this bus station, bus stop is, ito yung mga bus na dumadaan. Okay, malito, may 3 kulay ng bus dito. Red, blue, at saka green. So, yung red, yun yung express bus na sinakyan namin from the airport. Konti lang yung stop nun, mas mabilis yung biyahe. And then, yung blue na bus naman, guys, which is common around the island. Yun yung intercity bus. So, marami siyang stops pa din, pero madadaanan niya
yung mga cities or lugar na gusto nyo puntahan. And eto namang green na bus, para siyang pang village na bus. So, yun yung sasakyan namin. Green na bus. Hinintay lang namin. This is really essential for you guys to know kung paano ma-check sa Naver map yung mga time schedule. Kasi minsan sa Naver map guys, hindi nila nilalagay yung estimated arrival ng bus. Yes. Kaya, yan yung mahirap dito pag magbabas kayo. So, i-check nyo guys yung past timetable para malaman nyo talaga kung ano usual yung bus na dumadaan. So, minsan late ng konti or early ng konti, i-check nyo talaga yan sa Naver map. 이번 정류장은 서귀포중학교입니다. 사진해 주시기 바랍니다. Slow travels. Opa. Oh. Feel na feel, oh. We are here sa ating next bus stop, guys. Ito. Ayan pala natin ngayon yung Camellia Hill. So, ayan yung next bus stop na sasakyan namin. 3 bus ride siya, guys. And alam nyo ba, every bus stop, nasa 15 to 20 minutes yung aantayin nyo ng bus departure. So, dito na kami. Antayin na lang namin. Time check. Mga ano na lang. 15 minutes na antay. Darating na yung bus dito. No, ang perfect ng weather. Kasi June 1 ngayon, guys, no? Malamig, mahangin, pero mainit. So, perfect na mag-stroll dito sa Jeju Island. Light dresses na lang yung dinala namin kasi nga pa-summer na dito sa South Korea. Transitioning na sila to summer. Painit na ng painit dito. So, kung napansin nyo guys, nag-taxi na lang kami going to Camellia Hill kasi may bus naman, pero upon checking guys, 3 PM pa dadaan yung green na bus. Yun. So, we decided na ano na lang talaga. Mag-taxi na kami. So, naibayaran namin is 4,400 won. Lalagay ko dito yung conversion. And yun, we finally arrived here at Camellia Hill. Nasa entrance pa lang kami. Pero nagugutom na ako guys. So, bibili muna kayo ng ticket dyan. Yung husband ko, namili na. We're eating corn dog. It's the price. Here, nyo guys, mainit siya, pero mahangin. And yung hangin niya malamig, kaya perfect talaga. And kakain kami corn dog for 3K won. And then itong coffee is for 5 won. Yan. So this will be our light lunch for today before tayo pumasok sa loob ng Camellia Hill. Mukha eh. Napakaganda ng panahon. Let's go inside. Camellia Hill. Tingnan guys, mga hydrangea. Ang ganda. Nabutan yung cherry blossoms and canola. Buti na lang nabutan natin yung mga hydrangea. Ang ganda. Tingnan nyo. Mas lang gumamela dito. Gumamela to, diba? Gumamela. Ilang lavender. Beyond idea, itong Camellia Hill is a botanical garden or arboretum na located here sa Jeju Island. Napakalawak ng lugar na to guys. And every season, meron silang iba't ibang mga flower season. So, best spot to kung gusto nyo, for example, right now, ma-witness yung pag-bloom ng mga hydrangea and also other flowers din.
Nice. Ganda ng tripod namin guys. TNW siya. Tsaka maliit siya. Unlike sa other TNW na mas malaki. Eto handy. Kasyang-kasya sa bag ko. Yan. Tsaka nakaano na din siya. Yung sa nababoy magnetic, no? Magnet. Ayan, ganito ka-cute yung remote control niya. Other area na naman ito guys. This way to greenhouse. Madami talagang hydrangea ngayon guys kasi season nila. Ganda. Ayan, ganda. So, every season, may iba't ibang bloom. For this season, guys, hydrangea. Today is June 1. So, mas marami pang mag-bloom na hydrangea dito in the future. Ganda guys, oh. Aesthetic na aesthetic. Nice. Nice. Kami ko ng entry ng mga hydrangeas. So, bigay na natin to sa kanila. Pero ang ganda ng vibes talaga. Ang ganda. Spots. Ito is the garden of mine. This is the garden of mine. Ang ganda. Can't believe we are finally here to explore Camellia Hill. But wow. Ang ganda. Panga. So this is the garden of mine here in Camellia Hill. Grabe, ang ganda ng view dito sa Camellia Hill. Diyan ka mag-order guys ng coffee. Tapos dito, pwede ka nang tumambay. Madaming mga chairs ang available. Napakalamig ng area na to. May table. Tapos ganito yung view na makikita nyo. Napakaganda. So, this is, exit. Way, go out. Charot. This way out. Ganda! Ganda-ganda dito guys. Kaya naman if pupunta kayo dito sa Jeju, include nyo ang Camellia Hill. Napakaganda talaga dito. Napaka-relaxing ng vibes. Napakalawak niya din guys actually. So madami kayong makikita dito. Ngayon kasi is June, so hindi pa fully bloom yung mga flowers. However, maganda pa din talaga dito. May makalabas. Walang ganda. Wow! Wow! Nice! Do not enter the flower bed. Autumn garden viewing deck. Hala, ang ganda. Diba? Dried orange. No preservatives, then no sugar. May konting bitterness dahil sa balat. But yung laman ng orange, guys, napakatamis. Cute. Magta-taxi tayo, guys, kasi from here 7.7 kilometers. Meron sa ng green bus, 3:09 pa siya darating. Sayang yung oras, magta-taxi na lang kami. Balitaan ko kayo kung magkano babayaran namin. Pero sinearch ko sa Kakao T, nasa 12K1. Padalong dito dyan mismo sa doon na to? 7.7 kilometers. Layo. Card. Welcome to Osuluk Tea Museum. Free Jeju house. We made it here.
So, yun na nga, for 7.7 kilometers from Camellia Hill, going here sa Osulok Tea Museum, cost around 12,500 won. Conversion is here. But it's okay guys, nakasave kami ng oras. Actually, nag-prepare na ako pang taxi namin dito. Kasi alam niyo naman, late kami, nag-start ng aming tour. So, ngayon, second stop is Osulok Tea Museum. Let's go. Ito na yung cafe nila. Cafe. Ika ng husband ko, may free taste dito guys. Free taste tayo. Wala na, nagpe-prepare pa for tasting. Ayan, meron ng refill. Green tea guys, free taste. Green tea talaga. So, sana na may mag-cafe guys. Kaso nga lang, sobrang dami yung tao sa loob. So, pupuntahan natin yung green tea field dito sa Osulok Tea Museum. Yan. Oh, ano yun na. Doon kami pumasok. Tapos paglabas nyo lang dito, makikita nyo na ito. Ang dami nito guys. But this one, yung pinakamalapit sa cafe. Sinabi ng driver, yun daw. Yung tea plantation guys. Sobrang haba niya. So, chika yung driver namin kanina sa taxi. Sobrang ganda. Amazing. Sa vlogs ko lang to nakikita yung nagre-research siya. We're here! Tagal ng order namin guys, but here is my order, matcha. Kami ang orange. Orange tangerine dyan. Pupunta kayo dito guys pag hapon, sobrang dami ng tao. So mas maganda siguro kung mas maaga kayo dito sa Osulok Tea Museum pumunta. Let's go to our next spot. Time check guys, 4:21 p.m. So mostly yung mga attractions dito nagko-close ng 6 p.m. And yeah, let's go kasi may maabutan pa tayo. Magko-commute na tayo guys. Hindi na tayo magta-taxi dyan. Tatay dun guys kasi madaming tao nagpipicture. Let's see. Ang ganda ng yellow flower. So let's go doon. Guys, ganda ng panahon. Papakita ko sa video na ito yung pictures na nakuha namin. So ngayon, magbabas na tayo. Let's go. So iba't iba yung plants. May white, may yellow. Tapos yan, green tea yan lahat guys. Guys. Grabe ang ganda. Hindi ko in-expect na ganito kaganda. Kasi, akala ko wala ng mga flowers. Pero meron pa pala. So, we are here sa bus stop. And yung sasakyan namin is bus 251. Naka-Korean siya guys. Pero ito yung bus number
Ito yung station kung nasan siya. And ito yung ilang minutes siya darating. And ito yung stops niya. So, naka-Korean siya. Pero, basta, yan lang yung titingnan nyo. So, iniintay na lang namin guys kasi 14 minutes na lang yung nakalagay. So, rest muna tayo dito. Ito yung bus stop na lang. 시간표가 또 시간표가. 시간표가 이거는. 소방입니다. This stop is the final summary of the journey. Made it here sa may Sanbangsan Mountain, guys. Alam, kakatawa yung ang driver kanina. Kasi, dumiretso ba naman? Buti na lang meron ding taong bababa na locals. So guys, pag walang pipindot ng red button, hindi sila mag-stop, or pag walang makita yung driver na nag-aantay sa bus stop, didiretso lang sila. So kanina, dumiretso yung driver. Buti na lang may kasabayan kaming mag-stop din dito sa may bus stop. Kasi kung wala pa ka, dumiretso na kami ng isang stop, guys. So yun, nilalakad na lang namin. Konting lakad lang, 100 meters lang naman. Makakarating na tayo sa Sanbangsan Mountain. Sayang talaga, guys. Pag spring, babalik tayo dito. Kasi dito yung yellow flowers, mga canola. Dito banda. Tsaka ang ganda na dito. Overlooking pala siya. Meron palang temple dito, guys. Yan. Free entry lang daw. Ay, ang ganda. Ganito yung view na makita mo. So, from the temple, punta tayo dun sa tapat, guys. Yung mountain na yan, puntahan natin. So, gusto namin yung puntahan, guys, yan. And alam nyo, dito sa Jeju, maagang nagko-close yung mga attractions. Like 6 PM, nagko-close na sila. So, ngayon, June, matagal yung sunset. Kaya, maliwanag pa. And 6 PM na. Yes, 6 PM na. We found the trail. Oh, nasan yung trail? Nabito na. So, eto palang Sanbangsan, yung Morigeo Trail. Ito siya, guys, oh. It's the oldest volcanic landform on Jeju Island. Ganyan. Puntahan namin, guys. Nagpicture lang kami dyan kasi ang ganda ng view dyan. Kitang-kita yung mountain. Tapos dito, may tindahan, ice cream. And dito tayo banda. Close na. Dun, guys, oh. Close na dun. Again, guys, close na kasi. And I think hindi na naman ito mababalikan. So, if pupunta kayo ng Jeju, guys, puntahan nyo din ito. Tapat lang siya ng Sanbangsan Mountain. And also, guys, pag spring kayo pupunta, dito na din yung canola flower field. Ha, diba? So, isalin nyo na din tong yung Mori Coast. Napakaganda niya. As in, tingnan nyo. Ang ganda. Sayang nga lang. Coast. Ha?
From here, 24 kilometers. 1 hour na biyahe. Let's go. Ang layo pa na ng lakad namin, guys. Ayan. Time check. Magsi 7 PM na. Liwanag pa, diba? So, let's go back na. After an hour, nakarating na kami dito sa Suguipo City, guys. And from the bus stop, lalakad na lang kami going to Ole Market. Malapit na lang din yung aming hotel dito, guys. Na mga nasa 250 meters walk. So, hindi muna kami uuwi pala. Kakain muna tayo ng mga street foods. Our last destination tonight, Ole Market tayo. Kasi alam niyo nung oras na, guys, magna-9 na. So, wala pa kaming kain. Kaya kakain muna kami before going back to our hotel. That's the Suguipo Ole Market. This one ng Ole Market. We are finally here. And gutom na ako. So, let's go. So, eto na hanap namin, guys. Still in Suguipo Market. Wala akong mic, kaya mahina yung boses ko. But dito, guys, is maraming mga kainan. And then, merong tables. Ayan. So, dito kami kakain ng aming dinner. Let's go. Gutom na ako, guys. 8:41 PM. Last namin kain. Sa ano pa? Hala. Sa ano pa yung Camellia Hill. Tapos, drinks lang. Oh my God. Papayat ba kami dito sa Jeju? So, ayan. Yung husband ko bumibili na ng food. So, mga ganyan. Marami dito. Ha? Yakisoba. Fried rice abalone. Yummy. Hindi ko na nabidyuhan yung pagkain. Gutom na ako. Pero masarap yung ano, guys, yung fried rice with abalone. Tsaka yung yakisoba with black pork. It's 10,000 won per servings. Medyo mahal dito, guys. Medyo mahal dito. Kasi yung minimum nila 10,000 won. However, masarap naman, kaya sulit pa din.